Hey mga brods, ito na nga yung 6'10" na si Kamaka Hepchan Hepa na ito po yung from Barrow, Alaska na matagal na rin nating nare-report and rumors na gustong kunin nga ito ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman kasi natin na papasok na tayo ng playoffs round, pero gusto nga rin kasi ng SMB na kumuha ng big man or makipag-trade dahil sa pagpasok ng playoffs dito na nga magbabakbakan ng totohanan mga kabrods. Pwede silang malaglag, pwede rin naman silang umusad. Kaya ito pong si Kamaka Hepa na matagal na rin nating nare-report ay gustong-gustong kunin na kasi ito ng SMB. Biruin nyo yan, 6'10" na point guard. Yes mga kabrods, point guard na pwede mong gawing forward dahil modern na wings na ito pong laruan ni Kamaka Hepa mga kabrods. Biruin nyo yan ha. Kasing laki, halos kasing laki ni Junmar Fajardo na kaya magdala ng bola, kayang cross over, kayang gumalaw sa taas, he can play defense decently rin mga kabrods. Tapos, eto pa, yung kanyang stroke sa shooting mga kabrods. Yes, para siyang KD talaga, para siyang Kevin Durant, kayang umiscore. Halos parang scoring machine din ito. At ito, kasalukuyang naglalaro ngayon sa Fraport Skyliners sa Germany, sa Frankfurt, Germany pa yan. At ito, EuroLeague pa yan mga kabrods, sa Europa. Kaya, yung experience nito bago ito mag-PBA mga kabrods ay ibang-iba na. Isa pa, 25 years old lang ito pong si Kamaka Hepa. Yes, akala nyo veteranong edad na. Hindi pa mga kabrods, bata pa ito. Kaya ngayon sa SMB, gusto nga nilang i-recruit agad ito pong si Kamaka Hepa. Pero pag hindi ito pumasa sa commissioner's table, pag hindi nga siya ma-recruit ng maayos mga kabrods, syempre, kahit film ito, hindi rin naman ito basta-basta makukuha agad once na ikaw ay undrafted sa PBA or gawing unrestricted free agent ka dito. Pero yun nga, wala pa siyang record dito sa Pinas. Baka nga ang gagawin ng SMB ay hihintayin nila yung PBA Rookie Draft 2025 nang kung sa ganun ay ma-draft nila ito pong si Kamaka Hepa. Once kasi na pumasok si Kamaka Hepa dito sa Pinas, ang dami na itong mga PBA teams na kukontak sa kanyang agent. Kaya nga itong SMB ay gusto na nilang mauna. Di ba nga gusto pa nga nilang i-recruit agad or hugutin agad bago mag-playoffs round. Pero kahit malabo yun mga kabrods, marami namang ways para makuha nila ito pong si Kamaka Hepa. Lalong-lalo na yung PBA Rookie Draft 2025. Yes, ang laking tulong na ito mga kabrods. Kung hindi man ito gawing big one ng SMB, gawing power forward nila ito. At napakaganda na ng lineup niyan. Ang tangkad na ng lineup niya, biruin yan. Kung gagawin mong si Junmar Fajardo sentro, 6'8" naman sa power forward si Tautua, tas gawin mong small forward yung 6'10" na Kamaka Hepa. Napakalaki na ng lineup mga kabrods. Kumbaga parang panggilas Pilipinas na yung lineup natin yan sa SMB. Kaya ito, dihamak naman na magpapalakas lalo ito pong San Miguel Beermen dahil sabi nga nila, magre-rebuild ito ng mga batang players. Saktong-sakto, 25 lang at 25 lang ito pong si Kamaka Hepa. Kaya hindi na tayo magugulat kung ito yung kukunin talaga nila mga kabrods. Alam din naman natin nakafocus ang SMB sa pagpasok ng playoffs round ngayong All-Filipino Cup. Pero hindi rin naman nila ay maisantabi yung pagkuha ng mga rookies at mga pagre-recruit nila pagpasok ng playoffs round. Kaya mga bro, it's either makikipag-trade sila sa ibang kupunan para makakuha ng big man dahil sabi nga nila, ayun nga, kailangan din ng katulong ni Fajardo dahil napapagod din naman si Dakraken dahil lagi na lang ipinapasa sa kanya mga kabrods. Kaya pagod na siya. Dahil si Tautua nga daw, inconsistent na rin. Kaya ito pong si Kamaka Hepa na isa sa gusto nilang kunin kaso malabo, syempre rookie draft na ito at makikipag-trade ng SMB before playoffs round. Kaya komento man ang opinion mo dito mga brods, Kamaka Hepa to San Miguel Beermen. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Kilala nyo ba? Ito pong naglaro sa palarong pambansa na si Andre Ugadan, yung 6'2" or 6'3" high flyer ng Calabarzon. At sino bang hindi mag-aakala na high school player lang? Ito pong player na ito mga kabrods, talagang grabe. Dahil sa social media, dito siya nakilala mga bros dahil sa kanyang ala Westbrook na dunks. Parang akala mo professional dunker na kung tumaktak, 'di ba mga kabros? Tignan niyo yung highlights niya. At kasalukuyang naglalaro sa San Beda
as a grade 11 player mga kabrods. Nasa 17 to 18 na rin ito pong si Andre Ugadan. So hindi ito yung typical high school player na nakikita natin sa Pinas mga kabrods dahil napaka-explosive na ito po ni Andre Ugadan, kaya hindi natin nakakalain na batang-bata pa ito pong manlalaro na ito. Tignan nyo may athleticism niya mga kabrods, yung pagiging slasher na ito. Ang maganda dito kay Andre Ugadan ay napaka-fearless na ito kung mag-drive. Kumbaga, ito talaga yung strength niya. Yung may buwelo, talagang isusugod niya yung bola sa paint. Kaya yan ang kinaganda dito kay Andre Ugadan. At talagang nabubuhat niya yung stakaa. Ito pong Calabarzon dito sa palarong pambansa. Kaya ito, dito, maraming mga teams ngayon sa PBA at mga coaches, mga PBA scouts na nakatingin dito kay Andre Ugadan. Wag lang nila hayaan sana na baka ma-scout ito ng Japan, Taiwan at Korea. Kaya nga mga brods, ito po, may mga reports and rumors tayo na nakaabang ang UAAP schools dito kay Andre Ugadan dahil isang taon na lang lalaruin niya dito sa high school sa San Beda at ito ay tutungtong na ng college. At ito, may reports din tayo ng mga kabrods na gusto nga itong abangan ng barangay Ginebra San Miguel. Yes mga bros, ayon din sa mga reports and rumors natin, sino ba namang hindi aabang dito kay Andre Ugadan? Maski nga ibang bansa, college ka pa lang, nakaabang na sa'yo. Paano pa dito sa PBA, di ba? Gusto nga alagaan ito ni Coach Tim Cone at gusto nga nitong palakasin palalo dahil nakikita nga nila dito kay Andre Ugadan si Air Force Ellis, Chris Ellis. Yes mga kabrods, ang isa lang sa mga liability na ginagawa din nito ni Andre Ugadan, yung kanyang depensa. Yes mga brods, hindi pa masyado ngayon matigas sa backs out. Yung presensya niya sa defense mga kabrods, outback siya. Tapos minsan hindi siya nagsiswitch agad. Kumbaga naiiwan niya yung defender niya. Pero yun nga, marami namang room for improvement dito sa batang ito dahil bata-bata pa. 17 or 18 lang yan mga kabrods. Tapos isa rin sa maganda rin kay Andre Ugadan yung shooting niya sa free throws. Yes, tangala yung namimintis din nito sa free throws sa palarong pambansa. At isa pa dito yung shooting din niya. Okay rin mga kabrods. All in all, athletic slasher ito pong si Andre Ugadan. At ito, dahil sa mga highlights na pinakita niya sa palarong pambansa, yung na-improve niya sa San Beda, yung sistema niya sa San Beda, yung court vision din niya nag-improve. Kaya ito mga kabrods, ang dami tuloy nakaabang sa kanya. Yes, para kasing ala Jalen Green ito na may jamuran talagang laruan mga kabrods. Kaya hindi ito normal para sa mga high school players dito sa atin sa Pinas dahil typical na mga high school players dito mabababa mga kabrods, tas hindi pa masyadong dumadakdak dahil hindi rin ganun ka-athletic. Unlike dito kay Andre Ugadan na talagang magandang scout dito ng San Beda, at ito talagang na-improve nila yung player na ito, talagang alagaan nila mga kabrods. Kaya sa Ginebra, gustong alagaan nito ni Coach Tim Cone, mas mai-improve pa ito mga kabrods. Pero kaya masyadong mag-expect na makabampunta ito ng PBA dahil maraming ang nakaabang sa ibang bansa. Kaya ikaw mga kabrods, ito pong si Andre Ugadan, sa tingin nyo saan ito babagay na college team? At saan naman siya babagay pag nag-pro na ito? Kaya komento mo lang pinyo mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.